Milor. Nakikipaglaban po ako para sa ating bansa Pilipinas. Laban po tayo. Hindi tayo pwedeng magpasakop sa kanila. Yun. Sa mamaya, sa isang survey, karamihan sa mga sumagot, lumabas ang pagiging makabayan. Mga interview niya dun sa katatapos na survey ng Okta Research na umano'y 70% ng mga Pilipino ihandang makipaglaban sa kung sino mang dayuhan ng maaring manakop ng ating bansa. Kaduda-duda ang mga Pilipino talaga, hindi matatawaran ang tapang. Lalo na't kung ang bayan niyang tinatahanan siyang masasangkot o kaya ilalapas tanganin ng kung sino man ng mga dayuhang bansa. At siyempre, yung mga survey na yan ay nag-ugat lamang o bumangon dahil nga sa tila mainit o labis ng matensyon ng mga kaganapan din sa West Philippine Sea. Lalo na't naninindigan ng ating Pangulong Marcos na kahit isang metro o isang sentimetro wala tayong ibibigay sa ating teritoryo kung sino man yung nagnanais na sakupin ito. Tapos may mga nababalitaan tayo, napapanood na katulad nga nitong itong China, pinaghahanda na yung kanyang armed forces sa isang nalalapit na digmaan. At dito nabubuksan nga, nababanggit ang tungkol sa gira. Lalo na siyempre dito sa Pilipinas. At siyempre alam naman natin matagal ng issue, mainit ang tension dyan sa bahagi niya ng ating karagatan. Sakop nga natin. Siyempre, ako mang ito. Mahina pa nga yung survey nilang yan. Kung sasabihin nila 70% lang. Dito sa amin kahit wala kang idaos na survey. 100% ang magsasabi na talagang ipaglalaban ng Pilipinas kung sino man yung pwedeng manakop nito. Diba? Walang matinong Pilipino katulad nga nung una ko pang nababanggit. Walang matinong Pilipino na papamigay mo lang ng bastang lupain mo o ang teritoryo mo. Ito nga ang rito Para nangyayari tuloy rito. Nagpapatapangan at nagpapaduwagan at kung sino yung duwag, di yun yung kanilang duduruin. O kung hindi man duwag, yun talagang ayaw makipag-away. Sa maikling salita, yung tinatawag na mga pro-China. Yun lang naman ang talagang pinakaugat ng mga issue o mga problemang lumilitaw na ito. Dahil nga sa magkaibang pulisiya ng ating dalawang naging Pangulo. Ang lumipas na si Duterte at sa ang kasalukuyan na si Pangulong Marcos, si BBM. Kasi nga, ang gusto ng unang Pangulo ni Duterte, kaibigan tayo, wala tayong away. Pero, huwag kang kukuha ng mga isla namin yan at magkakaaway tayo. Yun ang pundot, ang katotohanan naman, wala naman talagang nasakop yung China ng Pangulo si Duterte. Na sabihin mo dahil pro-China, pinaamam na yung Scarborough Shoal. Kung meron mang naamam na o meron mga yung teritoryo na hinahawakan o inaangkin ng China, bagamat sakop natin ito. Yung dati ng mga pangungdang administrasyon pa, may kinalaman dito kung ba't naagaw ito o nakuha ng China. Siyempre alam ito ng mga naupo na ng mga opisyal natin, katulad na lang ni Enrile, di halos alam niyang kasaysayan kung paano yung kinukuha ng China ang ating teritoryo. Alam yan nila. Palibas na rito tayo sa punto na dalawang Pangulo na magkaiba yung pulisiya. Dito tayo pumukus, dito tayo tumutok. Kaya nga lumitaw yan, di ba? Di ba tatapang?
Kahit babae nga, tinanong, ay hindi pwede, hindi tayo pwede magpasakop. Narinig nyo naman. Talaga yun ang naturalisan yan ng tao. At yan ang pinapangambahan ni Duterte. Kaya nga sabi niya, ayoko ng gira. Wala naman tayong isasabay dyan. Kasi nga, yung mga Pilipino, talagang lalaban yan. May armas at wala. Bilang isang pangulo, ayaw ni Duterte ng ganoon. O mo ngayon, dahil ang gusto ni Marcos walang ibibigay. Nagpapakita siya na umatras kayo at amin yan. O di nakakakita tayo ng mga pambihirang mga pangyayari na napapanood natin sa video na talagang labis-labis yung ginagawa ng pangharas. Talagang iniikot-ikutan o tinataboy ng pagkalalaking mga barko ng Coast Guard ng China. Yung ating nagre-resupply dun sa Sierra Madre natin dun. Yung ating mga sundalo. At yun natin nakikita, yung malaking pagkakaiba. Sino ba nga ayaw? Sino ba nga ayaw na maging ating yung karagatan na yan? Ulitin ko na naman di ba? Walang patinong Pilipino na magbibigay ng teritoryo sa ibang bansa. Kaya lang, yun ang kailangan nating manantya. Minsan nga naririnig ko nga sa ibang vlogger, siyempre mga administration vlogger, magtitiis na lang tayo. Mahirap magdesisyon na sasabihin natin magtitiis tayo, lalaban tayo. Ang mas mabuting hakbang lang, wag tayong umakto o magpasimula na talagang magkakaroon ng hindi lang basta-basta bumbahan lamang ng tubig dyan sa bahagi niya ng karagatan. Hindi naman natin matatawaran, di ba? Sabi ko nga. Talagang matatapang ang Pilipino. Kita mo, narinig mo, kahit suntukan, lalaban sila. Alam naman natin, hindi na ngayon ganyan ang labanan pag sinasabing digmaan o gira. Pwede pa ba yan yung mga sibat? Yung mga tirador. Hindi na ubrasa ngayon yan. Binumba pala nga tayo ng tubig. Nagtalbugan na nagtalsika na yung radar ng resupply natin. Doon yung barko nung nag-resupply natin dun sa Ayungin, dun sa ating Sierra Madre. Tubig lang yung ibinumba. Ano pa? Kung ibumba sa atin ay mga rockets at mga missiles. Yung ibig kong sabihin, lumagay tayo dun sa atin lang nakakayahan. Diba? Kasi kung manlalaban tayo ng manlalaban, tas wala naman tayong ibubuga, talagang gano'n lang, masasayang lamang ang lahat ng ating mga, hindi lang buhay, kundi yung ating mga pagsisikap na inaangkin nga natin yan. Isa lang naman nahantungan yan. Kung magigira, may magbubuwis ng buhay at the same time, talagang kusining panalo, di kanya na yun. So, ayaw din nating mangyari yun kahit sinong Pilipino. Samantalang nandun sila, kung ano yung nakuha nila, yun na lang kanila, huwag nilang pasukin tayo dito. So, baka naman sabihin nyo, kaya nga tayo ayaw ng pag-supply doon ng mga pagkain sa ating mga sundalo doon na nakahimpil o na nagbabantay. Ano gagawin natin? Kasi noon naman panahon ni Duterte, nakakapag-supply naman ng maayos doon, di ba? Nakakaparoot pa rito na wala tayong nakikita na ganyan na labis-labis na pagbumba o pambubumba ng tubig o pangaharang. Wala tayong nakikita ng ganoon. Pero sa atin yung Ayungin na yun. Hindi natin ibinibigay sa kanila. Pero ngayon na si Marcos na ang naging Pangulo, naging aktibo yung China na pati yung Ayungin Shoal na may nakahimpil na Sierra Madre natin. Gusto na rin angkinin ngayon na dating hindi naman nila ginagawa. Yung ibig sabihin, pag nagtitrigger tayo ng mga bagay ng paghihigpit, ay mas tinitigasan nila dahil alam nila, daig nila tayo. Hindi ba?
Kaya ang hirap naman na magmatapang tayo dahil aasa tayo, may kakampi tayo. Alam naman natin, tama yung mga nangyayaring gira ngayon. May gira ngayon, di ba? O katulad nung Ukraine, libo-libo nang namatay. May babalik pa ba yung mga buhay nun? Karamihan dun, mga sibilyan ang nadamay. At hanggang ngayon, hindi pa tapos yung gira nila. O halimbawa, may kakampi sila katulad ng United Nations o ng US. O, napapasuko ba nila? Di tuloy-tuloy lang sila. Bukas may mamamatay. Sa susunod na makalawa, may mamamatay, may masasabugan. Ganun lang ng ganun na nangyayari. Pero, naroon yung pagsasabi o pagsasalita na suporta namin kayo. Huwag natin hayaan mangyari sa atin yun dito. Kaliwat kanan yung suporta sa atin. Diba? May Japan, may Australia, may Canada, may US. Pagdating ng dulo, o yung kahuli-hulihan yun, tayo pa rin talagang maiiwan dito. Tayo ang magtatanggol, tayo ang mananagot kung ano yung bagay na pinasok natin. At kung mangyayari yun, kawawa naman yung mga buhay na maibubuwis dahil lang sa ganyan. At ngayon, dahil nga kung sakali nga ganyan na yung napapasimulan, mahirap nating bawiin ang mga pangyayari. Dahil siyempre nagsimula na silang angkinin yung ayungin yun. At gusto na nga tuluyang sirain na yung ating Sierra Madre doon para wala nang pumunta-punta ron, wala nang magtungo ron ng mga Pilipino o mga Coast Guard. Papatigasan na nila yun at malamang nga, ang hahantungan natin, pakipagmatigasan na rin. At dahil kanino yan? Iyon ang pulisya ng ating Pangulo. Hindi naman natin siya sinisisi, basta't ang sa akin lang, may kanya-kanya talagang pulisya ang bawat Pangulo, ang bawat Presidente. At sa tingin ko, yung kay Marcos, ikasama na rin sa, hindi lang basta gusto niya talagang itaguyod kung ano yung ating, o kung yung ating karagatan dyan sa West Philippine Sea. Kundi siyempre may kasama rin siya na dapat na magpakitang gilas siya sa mga Pilipino. Ganyan yung nakikita natin. Ibig ko sabihin, maging seryoso tayo rito. Kasi nga, hindi naman biro-biro pag nagkaroon talaga ng digmaan o ng gira. Lahat tayo apektado, kahit pasabihin mo na narito kami sa malayong probinsya. Siguradong apektado. Kung ano man yung magaganap din sa karagatan na yun. Baka sabihin ninyo ang layo naman, hindi naman tayo maabot ng mga bombaron. Hindi lang naman ganoon ang sinasabi kong makaka-apekto sa atin. Maraming bagay na mga paghihigpit at kung ano-ano pa ang mararanasan natin na sa ngayon o ng mga nagdaan, hindi natin nararanasan. Iba ang digmaan. Lalo pat sa modernong panahon ngayon, hindi naman basta lamang isang baril o isang bayonita o kaya itak, pana, sibat. Hindi na ganun ang armas ngayon. Kaya yun ang nakakatakot na bagay. Hindi naman tayo sa nangunguna. Tingnan natin kung ano yung nagdaan na administrasyon, kung ano yung naging pamamaraan. Katulad nga sinasabi ko, wala naman matinong Pilipino na magbibigay dyan ng teritoryo. Bagkus may mga masasamang pag-iisip na ang gusto mang-angkin at mang-am-am na mang-am-am. Yan ang talagang kalikasan ng tao sa ngayon. At kahit noon pa, kumamkam po kung lalo na't kung nararamdaman niya na mahina yung kalaban niya. Kaya dapat, nagiging nagiging matalino tayo sa mga pulisiya na gusto nating pasukin o iharap sa ating kapitbahay na bansa. Wala tayo ditong pinag-uusapan o sinasabi na kung sino yung magaling na Pangulo pagdating sa usapin niya sa West Philippine Sea. Kasi kung ano man yung mga bagay nga na nakikita natin sa kasalukuyan nating leader, huwag nating upatan, huwag nating ibuyo. Na para bang lilitaw na kung ibubuyo natin siya o aayunan, lilitaw na isa siya talaga pinakamahusay at pinakamagaling na Pangulo.
Sa akin ay hindi po yun ang basyan, lalo't alam na alam naman natin yung ating kapasidad bilang isang maliit na bansa.